So, naririnig niyo ba ako? So, wala tayong microphone. Gamit ko lang AirPod. At lobat kasi yung iPad natin. So, kinailangan nating i-charge. At isang mapagpalang gabi sa lahat po ng mga OFW na matitigas ang ulo ang iba. O, hindi lahat. Iba, ha? O, sana po ngayon ay mapaalalahanan uli namin kayo. At wag na hong gagawin ang ipapakita ho naming video sa inyo. Okay? Para hindi nyo na pamarisan. At bago yon, nais ko muna ho kayong bigyan ng update, ang protocol sa Pilipinas. Nais po ni Senador Grace Poe na bigyan po ng COVID-19 testing muli ang mga biyahero galing sa mga high-risk countries, no? High risk po, ibig sabihin matataas ang kaso ng COVID-19. So it's not only China, but the beloved senator wants yung lahat. Okay, so susuriin kung sino yung matataas ang COVID-19 risk dyan, at kung maaari, ibalik ang COVID testing on that specifically o specific travelers coming from those country na may mataas na kaso ng COVID-19. And paalala lamang po sa lahat po ng mga OFW dyan sa bansang Thailand. Ang Philippine Embassy sa Thailand ay nagbabala hinggil po sa human trafficking sa Mekong region po sa Thailand. Nais pong ipaalam sa publiko na ang pusuguan ng Pilipinas sa Thailand ang patuloy na pagtanggap nito ng mga ulat mula sa mga Pilipino na sila daw ay biktima ng human trafficking sa mga bansa sa Mekong region, kabilang na ang Laos, pati na rin ang Myanmar. Bukod dito, binabalaan ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga advertisement at post tungkol sa mga trabaho sa Thailand, lalong-lalo na sa Facebook at lalong-lalo na sa mga social media pages, sapagkat ito ang malimit na paraan ng mga kahinahinalang job recruiter o employer, paraan upang maingganyo yung mga tao na mag-apply papunta ng Thailand. So, hindi lamang po Thailand, we in Story Anyone, in Philippines sa Saudi Arabia, would like to remind also for those OFW na nag-iisip mag-cross country, mag-isip ka muna, isipin ninyo, tama ho ba magiging desisyon ninyo, isipin nyo na lehitimo ba yan sa mata ng gobyerno, hindi lang sa mata ng recruiter ninyo o sa bansang kinaroroonan yan. Maaaring lehitimo sila sa, for example, sa Dubai, maaaring legit yung agency nila sa Dubai, pero hindi siya kabilang sa lehitimo pinapayagan ng POEA o DMW na mag-recruit ng mga trabahador o ng mga migrante o coming from different countries such as Saudi Arabia. So mag-iingat po kayo sa mga OFW yung gustong mag-cross country kasi ayaw namin kayo'y maging luhaan. Bago tayo sa Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia announced earlier today the return of Hajj 2023 at full capacity. There will be no restrictions or condition as well as no upper age limit or COVID-19 check. So sa lahat po ng ating mga kababayan, kapatid ng mga Muslim na gustong mag-Hajj, full capacity na po, pinapayagan at wala na pong restriction. So mag-iingat lang kasi marami na tao nito. Kung para sa akin, mas maganda kung naka-face mask pa rin naman kayo para hindi kayo mahirapan pa. Malay nyo naman, makaiwas man lang. At magandang balita po, congratulations sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay napaulat sa Time. Ipinost po ng Time, ang Pilipinas ay isa sa mga may expensive na sibuyas kaysa sa, alam mo na, baboy, baka, isda. Ayan po, yan. Ipinost po sa Twitter ng Time. At itong Pilipinas, onions are now more expensive than meat, sabi po sa headline ng Time. So congratulations, palakpakan po natin. Kanina po meron tayong ipinost na mga expatriate po na nahuli po ng police at ito po ay nag-violate po sa ang tawag dito, nagva-violate po sila sa tinatawag nilang batas sa Saudi Arabia, especially po sa yung pong tawag dito, nakalimutan ko yung ibig sabihin doon. Basta yung mga decency law, yun.
Yung mga nagva-violate po sa decency law. Maraming mga lumabas na mga video. Actually, 2 video po na napanood ko at parang sila talaga to. No? Una po, isa sa mga video na lumalabas, sumasayaw sila. Imagine niyo yan. Sino dito yung mga TikToker? Baka mag-ingat ka. Baka mapagaya ka dito. Gumaganon pa sila eh. No? Baka mapagaya ko kayo dito. Parang ganda ng gumaganon-ganon pa eh. No? Kendon pa eh. Ako, baka humahuli kayo ha. Ayan po oh. Pambihira. Lambot oh. Gumaganon. Ano kaya sayaw nito, no? Hindi kaya ito sayaw ni Wednesday? Di ba yung sayaw ni Wednesday? Gumaganon pa si Wednesday oh. Hindi kaya yon? Nako po, sa mga kababayan nating mahihilig o sumayaw, baka mamili kayo. Baka madamay kayo dito. Ha? Ayan o. Ito sila o. Ayan o. Ayan sila, di ba? Ayan o. Teng. Patay kang bata ka. Sa lahat po ng mga gusto mag-TikTok sa labas, mamili kayo ng, siyempre, una, isipin nyo muna yung mga sasayawin ninyong dance step. Hindi lang yung maganda nga yung step mo, magaling kang gumiling. Pero ito ay nakakalibad-bad sa mata ng mga, alam mo na, mga hindi ho sanay makakita ng mga ganitong pagsasayaw sa publiko. Tandaan nyo, wala kayo sa Pilipinas. Pangalawa, isipin nyo rin yung inyo pong mga kasuotan. Kasi as you can see naman po sa video, mukhang yung babae yata ang tinamaan dito. Imagine niyo, lupit no. Paano bang dance step to? Yan no. Gumaganon po pala sila. Hindi lang po yan, meron pang isang video na nakasakay sila sa isang kotse na kung saan, may paganong-ganon pa yung driver doon sa babae at yung isang babae nakataas pa ang paa. Nako po mga kapatid kong OFW, yung mga magtotropa dyan, yung mga magtotropa, mga kaibigan o nakaibigan. Nako, mag-iingat po kayo. Huwag nyo nang ipopost sa social media ninyo yung mga lumpungan ninyo sa inyong kotse ha. Kasi nako, hindi nyo magugustuhan. Isa pa sa mga video, nasa na ba yun? Meron ako video nun eh. Nilike ko yun eh. Para hindi makawala baga. Kung mag-iingat kayo sa mga ganito, kapatid, kasi hindi ko kayo sasantuin ng batas sa Saudi Arabia, especially if you are here in Saudi Arabia, ito po ay bansa pa rin naman ng Muslim, Islam pa rin naman dito, siyempre may mga decency law naman na tinatawag. Kagaya na lamang po nito, ayan taas pa, no? Iyan, no? Nakataas ang paa, ito ho yung driver, ayan yung driver, ayan, nako. Huwag nyo gagawin yan, lalo na't nagdadrive kayo. Baka mamaya madali kayo ng di oras, nang wala sa oras. Ayan, pansinin nyo. Kita nyo? Ayun, hinalikan. Patay kang bata ka. Hinalikan yung kamay. Dayo lang ho tayo dito. Baka mamaya sabihin nyo, KJ ako. Hindi ho ako KJ. So, nasa sa inyo ho yan if you want to do whatever you want. But make sure lang po na kaya ninyo panindigan kasi ayaw naman ho namin na isa kayo sa mga tatawag na sa gobyerno natin, bibigyan nyo ng sama ng loob. Nako, madadali kayo. Alam niyo naman, siguro hindi kayo aware sa mga paniniwala ng mga Muslim. But I think this what they are, ito yung tawag yata nila dito, fitna. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, fitna ang tawag nila sa Muslim pagka ganito. Nako po.